Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa telepono sa Department of Health Undersecretary Ted Herbosa. Good evening, Yusek Herbosa. Good evening, Atty. Mike, at good evening po yung mga tagapakinig. Ilang kaso na po ng chikungunya virus ang kumpirmado, sir, at na 10 ito na itala? Yun nga, parang meron tayong couple of reported cases doon sa sinabi ninyong lugar. So, ang chikungunya para pong vector-borne disease, dala po ng lamok, the same lamok yung Aedes aegypti na nagdadala ng dengue. Pero yung virus, yung chikungunya virus, ang symptoms po niyan parang trangkaso din. Pero meron tayong mga simptomas ng joint pain o sakit sa kasukasuhan. At pagkatapos magkaroon ng chikungunya, nagkakaroon ng parang symptoms ng arthritis, yung mga naapektuhan nito. Yusek, kung similar po ang simptomas ng chikungunya at dengue, ang tanong marahil ng ating mga kababayan, ano naman po ang katangian at ang behavior nitong lamok na nagdadala nitong virus na ito? Alam po natin yung dengue sa umaga, low flying, sa malinis na tubig. Itong chikungunya virus po, pakipaliwanag yung katangian ng lamok. Opo. Yung virus, sumasakay doon sa mosquito, bite din, na nakabite siya ng person na mayroong chikungunya infection at kumagat ng ibang tao na ipasa yung chikungunya virus doon sa kanila. Okay. Yusek, ano na po ang aksyon ng ating pamahalaan para mapigilan po ang pag-spread nitong virus na ito? Ang kampanya po, pareho lang sa dengue, no? Ang kampanya ay para malinis natin at masugpo yung mga binabahayan at pinapag-anakan ng ating mga vector o mosquito. So, binalik namin yung tinatawag na 4 o'clock habit na lilinisin yung mga paligiran ng bahay natin na may mga nag-olekta na tubig. Kasi yung sa tubig na yun, doon nanganak ng larva, eggs and larva, yung nagiging kiti-kiti. Yung Aedes aegypti. At pag napababa kasi yung mosquito, walang dengue, walang chikungunya. Okay. Kasi walang agat ng lamok. So ang control talaga po doon sa vector. Para makontrol yung vector, importante talagang malinis ang kapaligiran. Kaya itong disease na ito, tawag namin dyan, urban disease. Kasi po ito mas laganap sa mga urban centers, mga siyudad at mga type na maraming mga tubig na nakokolekta. Yusek, maiba po tayo. Ano-ano po mga mahalagang reforma sa pangkalusugan ang inilunsad ngayong 115th anniversary ng ahensya? Oo nga, no? Gusto ko sanang congratulate yung aking mga kasamahan sa Department of Health. 115th anniversary birthday ng kagawalan ng kalusugan. Dumating po si Presidente Aquino sa aming tanggapan dito sa San Lazaro. At bumati sa lahat at pinagmalaki nga niya yung programa o pondo na naibigay dito sa Department of Health para palaganatin yung tinatawag na universal healthcare. So, sinusuguro niya yung mga pondo para sa PhilHealth ng mga mahihirap, yung pagpapaganda ng mga rural health unit at mga ospital sa probinsya, yung tinatawag naming health facilities enhancement, at yung mga kalagdagang vaccine para sa ating mga kababayan, yung pneumococcal vaccine at yung influenza vaccine sa mga matatanda at mga bata. At tayo ang unang bansa na nagbigay ng rotavirus vaccine. Ito ay vaccine na nagpiprevent ng diarrhea o pagkatae sa mga bata, yung caused by the rotavirus. Isinama na po natin ito para ma-immunize ang karamihan ng ating kabataan. At nakatuto kami doon sa totoong programa para mapababa yung mga namamatay sa panganganak o yung safe motherhood, no? Yung tawag at yung attention doon sa ating Millennium Development Goals. Specifically, yung mapababa yung maternal mortality. So yun yung mga pangkalahatan program, ipinakita kanina ng Presidente sa nakaraang taon na yung budget ng DOH po, 78% increase. Nung pumasok siya, nasa 24 billion pesos lang. Today po, nasa 54 billion pesos na. So, 78% increase yan. Ang nararamdaman ng ating mga taong bayan,
pinagaganda na natin yung mga ospital, yung mga health center, nag-deploy na kami ng mga doctor to the barrios, yung mga ILEs at mga community health teams. Okay. At sabi na, tuloy-tuloy pa rin ang suporta sa kalusugan. So ang malusog na ekonomiya, sabi ni Presidente, ay pinagkakahuhan ng mga malusog na mamamayan. Okay, So, maraming importante talaga salamat yung po. kalusugan sa inclusive growth. Umaasa po ang ating taong bayan sa magagandang reforma, Yusek. Happy anniversary muli sa inyo sa DOH, Yusek. Maraming salamat sa attorney at maraming salamat sa inyong mga nakikinig. Yan po ang tinig ni Undersecretary Ted Herbosa.